Dear Starbuzzer, tawagin mo na lang ako sa pangalang Miko, edad 25 at kasalukuyang nag-work from home. Nais ko pong ibahagi ang aking di malilimutang karanasan sa piling ng matipunong sundalo. Taong 2020, kasagsagan ng pandemic. Lahat kaming office workers ay nagtatrabaho o pumapasok pa sa opisina nung mga panahong iyon dahil hindi pa option ang tinatawag na work from home. Bilang isang online teacher, ang aming duty ay mula alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Gabi ng linggo, pauwi na ang lahat at hihintayin na lamang ang service van na maghahatid sa lahat ng empleyado pauwi sa kani-kanilang lugar. Ang van na naka-assign sa amin ay hindi pa dumarating sapagkat inuna pa yung mga nasa kabilang branch ng aming kumpanya. May mga pagkakataon na umaabot ng 30 hanggang 1 oras ang paghihintay at yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ko naranasan ang makangkong ng isang sundalo, isang karanasan na kahit sa panaginip ay hindi ko mararanasan. Ang aming bahay ay hindi kalayuan, mahigit 1 kilometro lang ang layo at pwede ko itong lakarin, ngunit hindi ko ito ginagawa dahil pagod na ako sa trabaho. Ang aking off ay Lunes kaya ng gabing iyon ay gustong-gusto ko nang umuwi para magpahinga at mag-relax. Sa aking inip sa paghihintay ay nagdesisyon akong lakarin na lamang pauwi sa bahay at yun nga ang aking ginawa. Agad akong nagpasabi sa aking katrabaho na hindi na ako makikisabay at maglalakad na lamang ako. Habang naglalakad sa kabilugan ng buwan ay wala kang ibang madidinig kundi ang katahimikan ng buong gabi. Katahimikan na na-experience nating lahat noong panahon ng pandemic. Sa gitna ng aking paglalakad ay may madadaanang police outpost na tinatambayan ng mga pulis upang mag-check ng mga sasakyang dumadaan, ngunit nung time na yun ay isang sundalo ang naka-assign at hindi ang mga kapulisan. Habang papalapit ako sa outpost ng mga kapulisan ay naaninag ko na ang postura ng isang matipunong lalaki na nakauniporme ng sundalo na may hawak na mahabang baril na gagamitin niya sa paglapastangan sa aking iniingatang dangal. Sa aking paningin ay napakagwapo ng sundalo dahil karamihan talaga sa mga men in uniform ay mga gwapo at hindi ako nagkamali sapagkat nung nasa malapitan na ako, kahit naka-face mask ito ay mahahalata mo ang kanyang angking kagwapuhan at kakisigan na magpapainit sa damdamin ng kahit sinuman. Good evening po sir, ang aking sambit. Saan ang punta mo sir? Ang baritonong tanong ng sundalo. Diyan lamang po sa Camp 7, nilakad ko na lamang dahil matagal pa ang pagdating ng aming service van. Ganun ba? Ang ganti niyang sagot. Opo sabi ko at nagpaalam na. Akala ko dun na matatapos ang aming usapan subalit wala pang 1 metro ay tinawag ako pabalik. Nang panahong iyon ay nakaramdam ako ng takot at excitement. Takot dahil baka kung ano ang gawin sa akin at excitement dahil wala namang pwedeng nakawin sa akin bukod sa Android phone na for sure ay hindi pag-interesan ng sundalo dahil sagana sa benepisyo at malaki ang sahod na tinatanggap ng ating kasundaluhan. Ano po yun sir? Ang mahinahon kong tanong. Pasok ka sa loob dahil may pipirmahan ka. Sige po, ang sabi ng kinakabahan ngunit excited na baklushing ako. Habang nasa loob ay kita ko ang kanyang pagsara sa munting bintana at pintuan ng kanilang maliit na outpost. Nakita ko din ang nameplate ng sundalo na tawagin na lamang natin sa pangalang Montenegro. Si Montenegro Tantiaco ay may taas na 5 feet 10 inches, may kaitiman ang balat ngunit bagay na bagay sa kanya dahil matangkad ito, na may matsyong pangangatawan at ang nakapukaw ng aking nasasabik na damdamin ay ang kanyang maumbok na harapan at likuran. Bet na bet ko talaga ang lalaki na may maumbok na harapan at likuran, idagdag mo pa ang kanyang height na katakam-takam. Upo ka sir, ang sabi ni Sundalong Dako. Ha, bakit po? Ang inosente kong tanong. Huwag ka ng madaming tanong, alam kong gusto mo din ang ipapagawa ko sa'yo, kaya sundin mo na lamang ang aking sasabihin, ang sabi ng sundalong makisig. Kung ganun ay alam mo na ang gusto kong mangyari. Opo sabi ko. Ganyan ang gusto ko sa mga kagaya mong uhaw na uhaw sa milk tea. At dun na nga nagsimula ang di ko malilimutang karanasan sa piling ng isang matipunong sundalo. Marahas ang naging galaw ng sundalo na nagpahirap sa akin ng mga sandaling yun na kahit may amoy ang kanyang notes, ay hindi ko na ito inalintana sapagkat
nakakadagdag init iyon para sa akin. Aminin niyo man o hindi ay ito din ang gustong-gusto ng mga box kagaya ko. Nang mga sandaling iyon ay nagpakasasarap sa ang sundalong matipuno sa husay ng aking trabaho. Sinabi pa niya na isa ako sa may pinakasmooth na ngala-ngala, kaya naman ay pinag-igihan ko pa ang aking ginagawa. Ang sundalong si Montenegro ay ilang araw nang hindi nakakauwi sa kanyang pamilya, kaya sumabog ang isang baso ng milk tea mula sa kanya. Milk tea na bet ng mga baklushing echosera sa Starbucks coffee. Natapos ang mainit na sandaling iyon ng 30 minutos dahil humiling pa ng isang round ang sundalong ubod ng Bobli. Siya ay isang sundalo na pwede kong puntahan pag ako ay nasasabik makatikim ng milk tea. Yan po ang di ko malilimutang karanasan sa piling ng isang makisig na sundalo nung panahon ng pandemic. Maraming salamat sa iyo Kuya Starbuzzer, and more views to come. Yan po ang liham na ating natanggap mula kay Miko, mula sa lungsod ng Cagayan de Oro. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong hindi malilimutang experience sa piling ng isang sundalo. Isang karanasan na gustong-gusto ma-experience ng mga baklushi at kumadrona sa tindahan ni Aling Nena, kaya sana all na lang. Sa mga viewers natin dyan na may kwentong kapupulutan ng aral at kasabikan ay huwag nang mag-atubiling mag-email sa ating Gmail account. Yan muna for now ka Starbuzzers, thanks for watching.